Salamat sa masarap na hapunan, tita. Ang boses ni Isabel ay kasing tamis ng leche flan na kahain lang sa harapan nila. Perpekto ang pagkakatimpla gaya ng bawat kilos, bawat salita, at bawat ngiti na ibinibigay niya sa lahat. Lalo na sa anak ni Doña Elara Velez, si Mako. Napangiti si Marco, isang nangiting abot-tenga na tila nagsasabing nahanap na niya ang lahat ng bagay na pinangarap niya sa babaeng katabi nito. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel sa ibabaw ng lamesa. The best ka talaga, Mama. Pero masarap din ang paborito kong luto ni Isabel. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Isabel. Mahinhin, kaakit-akit. Ngunit para kay Elara, may kakaibang matinis na tunog iyon. Isang notang wala sa tono na siya lang ang tanging nakakarinig. "Huwag ka ngang ganyan, mahal. Simpleng adobo lang iyon," sagot ni Isabel habang marahang pinipisilang kamay ng kanyang anak. Ngunit hindi sa kanila nakatingin si Elara. Ang mga mata niya ay nakapako sa isang kasambahay na nagmamadaling inaalis ang mga platong pinagkainan. Sa isang iglap, habang abala si Marco sa pag-abot ng baso ng tubig, dumulas ang tingin ni Isabel patungo sa direksyon ng kasambahay. Ang matamis na ngiti ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matalim na sulyap. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumibot, bumubulong ng isang salitang hindi narinig ni Elara, ngunit sapat na para mamutla ang mukha ng kawawang babae at halos mabitawan nito ang hawak na pinggan. Ganoon lang kabilis. Isang segundo lang. Pagbaling ni Marco pabalik kay Isabel, naroon na ulit ang anghel sa kanyang tabi. Nakangiti na. Para bang ito ang pinakamabait na nilalang sa balat ng lupa. Ngunit nakita yon ni Elara, ang anino sa likod ng perpektong nangiti. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Isang takot na minsan nang nagwasak sa buhay ng kanyang anak at halos magpabagsak sa imperyong binuo ng kanilang pamilya. "Okay ka lang ba, Ma?" Naputo lang malalim na pag-iisip ni Elara nang marinig ang boses ni Marco. Tapos na ang hapunan, sila na lang tatlo ang naiwan sa malawak na dining hall. "May iniisip lang ako," sagot ni Elara, pilit na pinapakalma ang sarili. "Si Mama talaga. Baka tungkol na naman sa business yan," sabi ni Marco. Tumatayo na mula sa kanyang upuan. "Isabel and I will go ahead. May pupuntahan pa kami." "Sige, mag-iingat kayo," sabi ni Elara. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw kay Isabel. Ngumiti si Isabel sa kanya. "Good night po, Tita Elara." Isang perpektong nanggiti. Ngunit ang nakikita lang ni Elara ay ang aninong nagtatago sa likuran nito. Nang makaalis na ang dalawa, nanatili si Elara sa kanyang kinauupuan. Ang lamig ng marmol na sahig ay tila gumagapang paakyat sa kanyang mga paa. Ang hapunan ay dapat naging masaya. Isang selebrasyon para sa nalalapit na engagement party ng kanyang nag-iisang anak. Pero para sa kanya, iyon ay isang paalala. Isang babala. Tumayo siya at naglakad patungo sa kanyang pribadong opisina. Bawat yapak niya sa pasilyo ay mabigat. Ang mga painting na nakasabit sa dingding, ang mga mamahaling florera, ang karangyaan ng Velez Mansion. Lahat ng ito ay nawalan ng kulay. Pagpasok sa opisina, hindi niya binuksan ang ilaw. Hinayaan niyang ang liwanag lang mula sa buwan ang pumasok sa malaking bintana. Dumiretso siya sa kanyang mesa at binuksan ang isang maliit na drawer. Mula roon, kinuha niya ang isang picture frame. Larawan iyon ni Marco, mas bata pa ng ilang taon. Katabi nito ang isang babae. Maganda rin. Nakangiti rin. Si Cassandra. Ang unang fiancé ni Marco. Ang babaeng halos sumira sa kanilang lahat. Naalala ni Elara ang sakit. Ang pait. Kung paano niya tinanggap si Cassandra ng buong puso. Kung paano niya ito itinuring na parang tunay na anak.
at kung paano sila nito sinaksak sa likod. Isang espiya pala ito mula sa kalabang kumpanya. Ginamit ang pag-ibig ni Marco para makakuha ng mga sikreto ng Velez Marasigan Corporation. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Elara, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Nakita niya kung paano nadurog si Marco, kung paano nawalan ng tiwala sa lahat. Inabot ng maraming taon bago ito unti-unting nakabangon. At ngayon, mayroon na namang Isabel. Masyado itong perpekto, masyadong magaling. Bawat sagot, bawat kilos ay tila pinag-aralan at kinabisado. Walang mali. At yun mismo ang mali. Hindi niya hahayaang mangyari ulit iyon, hindi na. Kung kailangang gumawa siya ng isang bagay na hindi ka panipaniwala, gagawin niya. Para kay Marco, binalik niya ang litrato sa drawer at isinara ito ng may kasamang bagsik. Mayroon na siyang desisyon. Isang plano na matagal na niyang pinag-isipan. Isang plano na tila kabaliwan. Ngunit para sa puso ng isang ina, ito ang tanging paraan. Naglakad siya patungo sa kanyang walk-in closet. Isang silid na mas malaki pa sa isang condo unit. Nilagpasan niya ang mga hanay ng mga damit mula sa mga sikat na designer, ang mga sapatos na libo-libo ang halaga, ang mga alahas na kumikinang kahit sa dilim. Sa pinakasulok ng aparador, may isang maliit at lumang maleta. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga damit na matagal na niyang hindi isinusuot. Mga simpleng duster, mga luma at maluluwag na t-shirt. Isang pares ng tsinelas na may kaunting pudpod na sa talampakan. Isa-isa niyang hinubad ang suot niyang alahas, ang hikaw na diamante, ang kwintas na perlas, ang relos na gawa sa Switzerland, at ang pinakamabigat sa lahat, ang kanyang wedding ring. Inilagay niya ang lahat ng yon sa isang kahon. Hinubad niya ang kanyang mamahaling damit at isinuot ang isang kupasing duster. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay hindi si Doña Elara Velez, ang makapangyarihang matriarch ng Velez Marasigan Corporation. Ang nasa salamin ay isang matandang babae na may bakas ng pagod at hirap sa mukha. Ang buhok niyang laging nakaayos ay sinadya niyang guluhin. Ang kanyang mga kamay na laging makinis ay tila naging magaspang. Kinuha niya ang isang maliit na salamin at sinuri ang kanyang mukha. Kailangan niyang maging kapani-paniwala. Kailangan niyang maging invisible. Isang anino sa loob ng sarili niyang pamamahay. May determinasyon sa kanyang mga mata. Gagawin niya ang lahat para malaman ang katotohanan sa likod ng perpektong nangikti ni Isabel. Kahit na ang kapalit nito ay ang pansamantalang paglimot sa kung sino talaga siya. Lumabas siya ng silid, dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang gamit. Tahimik siyang bumaba sa hagdanan, gamit ang daanan ng mga katulong sa likod. Walang nakapansin sa kanya. Walang nakakilala. Nakarating siya sa service gate, ang tarangkahan para sa mga staff ng mansyon. Huminga siya ng malalim, pinakiramdaman ng malamig na hangin ng gabi. Ito na yon, ang simula ng kanyang pagpapanggap. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig ng bahagya at pinindot ang doorbell. Isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Sa kabilang banda ng intercom, isang boses ng gwardiya ang nagtanong. Sino po sila? Huminga ulit siya ng malalim. Ibinaba ang kanyang boses at sinabi ang pangalang magiging pagkatao niya sa mga susunod na araw. Ako si Lina. Nag-a-apply bilang bagong kasambahay. Ang silid ng mga kasambahay ay masikip at mainit, malayo sa malambot na kama at malamig na aircon na kinalakihan ni Elara. Ang kutsyon na kanyang hinihigaan ay manipis. Ramdam niya ang tigas ng kahoy na papag sa ilalim nito. 5:00 pa lang ng umaga,
Ngunit gising na ang lahat, abala sa kani-kanilang gawain. Ang mahinang bulungan at kaluskos ng mga gamit ang nagsilbing alarm clock niya. Ito ang unang umaga niya bilang si Lina. Habang nag-aayos ng sarili sa maliit na banyo, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang estranghero ang nakatitig pabalik. Ang mga mata lang ang pamilyar. Mga matang puno ng determinasyon. Kahit gaano kahirap, kakayanin niya para kay Marco. Lina, halika na. Oras na para magkape. Tawag ni Manang Celia, ang mayordoma na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Velez. Mabait ito, ngunit strikto sa trabaho. Hindi nito alam na ang bagong kasambahay na kaharap ay ang mismong amo na pinaglilingkuran niya sa loob ng 30 taon. Opo, Manang, susunod na po. Sagot niya. Sinasanay ang sarili sa magalang at mababang tono. Ang unang utos sa kanya ay simple, ngunit parang isang pagsubok. Ihatid ang kape ni Ma'am Isabel sa silid nito. Dahan-dahan siyang umakyat sa engrandeng hagdanan na dati nilalakaran niya ng may awtoridad. Ngayon, bawat hakbang niya ay may kasamang pag-iingat na para bang isa siyang magnanakaw. Kumatok siya ng 3 beses sa pinto ng guest room kung saan pansamantalang tumutuloy si Isabel. Pasok! Ang boses sa loob ay malambing pa. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Isabel na nakaupo sa harap ng vanity mirror, nakasuot ng isang seda na roba. Ngumiti ito nang makita siya sa salamin. Ah, ikaw pala ang bago. Si Lina, tama? Pakilagay na lang po dyan sa tabi ko. Salamat. Sinunod ni Lina ang utos. Ngunit bago pa siya makatalikod, nagsalita ulit si Isabel. Sandali! Kinuha ni Isabel ang tasa, hinipan ito ng bahagya at dahan-dahang humigop. Pagkatapos, biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang ngiti ay napawi. Napalitan ng pagkadismaya. Ano ba to? Tanong nito. Ang boses ay hindi na malambing. Mayroon na itong talim. Kape ba to o pinaghugasan lang ng tasa? Tabang! Napatungo si Lina. Pasensya na po, ma'am. Ipagtitimpla ko po kayo ng bago. Dapat lang, singal ni Isabel. Isiguraduhin mong matapang at bilisan mo. Ayoko sa lahat ang mabagal kumilos. Nanginig ang kamao ni Elara sa ilalim ng kanyang duster. Ang babaeng ito, na pinapakain at tinitira niya sa sarili niyang pamamahay, ay kung umastay parang reyna. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Siya si Lina, isang utusan. Masusunod po, ma'am. Mabilis siyang bumalik sa kusina at nagtimpla ng bagong kape. Mas matapang kaysa sa dati. Sa kanyang pagbabalik, tila wala nang pakialam si Isabel sa kape. Abala na ito sa kanyang cellphone. Ang sumunod na mga oras ay isang sunod-sunod na pagsubok sa kanyang pasensya. Habang naglilinis siya ng sala, lumabas si Isabel mula sa kanyang silid, bihis na bihis. Dumaan ito sa tabi ng isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang baso ng tubig. Sa isang kilos na sinadya ngunit pinalabas na aksidente, bahagyang sinagi ng kanyang siko ang baso. Tumapon ang tubig sa makintab na sahig na marmol. Ay nako, sabi ni Isabel, may pagkukunwaring gulat sa boses. Ang clumsy ko talaga. Pakilinis naman, Lina. Akmang kukunin ni Lina ang mop na nasa di kalayuan nang pigilan siya ni Isabel. Huwag yan, sabi nito. Itinuturo ang maliit na basahan na hawak ni Lina. Gamitin mo yan para sigurado at tuyong-tuyo. Napahinto si Lina. Alam niya ang ibig sabihin noon. Kailangan niyang lumuhod at punasan ang sahig gamit ang kanyang mga kamay. Sa harap ni Isabel, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang lamig ng sahig ay tumagos sa kanyang mga tuhod. Habang pinupunasan niya ang natapong tubig, nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata
Ang sapatos ni Isabel, isang designer brand na nagkakahalaga ng katumbas ng isang taong sahod ng isang kasambahay. At si Isabel, nakatayo roon, nakapamewang, pinapanood siya na parang isang nakakatuwang palabas habang nagbabrowse sa kanyang cellphone. Ang galit sa loob ni Elara ay parang kumukulong bulkan. Isang salita lang niya, isang tawag lang sa security ay mapapalayas ang babaeng ito mula sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang pakay nito. Nang matapos siyang maglinis, umalis si Isabel na walang kahit isang salitang pasasalamat. Ilang sandali pa, habang nag-aalis siya ng alikabok sa mga muebles malapit sa library, narinig niya ang boses ni Isabel. Akala siguro nito ay walang tao sa paligid. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay puno ng pagkainis at pag-aalala. Ano? Hindi pwede. Sinabi kong kailangan ko pa ng oras. Mahinang sigaw ni Isabel sa cellphone. Ginagawa ko na ang lahat, okay? Malapit na. Ilang linggo na lang at magiging akin na ang lahat ng ito. Natahimik ito saglit, nakikinig sa kausap sa kabilang linya. Alam ko ang deadline. Just bigyan niyo pa ako ng kaunting panahon. Kailangan ko ng mas malaking pera kaysa sa napag-usapan. Pera. Iyon ang narinig ni Lina. Hindi lang basta yaman at estado. Isang partikular na pangangailangan sa pera. At tila may hinahabol itong deadline. Biglang bumukas ang pinto ng library at nakita niya si Isabel na namumutla. Tila gulat na may ibang tao roon. Ngunit mabilis itong nakabawi. Tinaasan lang siya nito ng kilay at naglakad paalis. Ang hapon na yon ay mas naging tahimik. Hanggang sa dumating ang tunog ng sasakyan ni Marco. Nakita ni Lina ang lahat mula sa bintana. Ang pagbabago sa kilos ni Isabel ay parang mahika. Ang kaninang mukhang problemado at masungit ay biglang nagliwanag. Inayos nito ang buhok, pinunasan ng kaunting pawis sa noo, at nagsuot ng isang matamis, bahagyang pagod na ngiti. Pagpasok ni Marco sa pinto, si Isabel ay agad na sumalubong. Mahal, you're home, sabi nito sa malambing na boses, sabay yakap ng mahigpit kay Marco. Grabe, ang pagod ko ngayong araw. Ang dami kong inasikaso para sa engagement party natin. Niyakap din siya ni Marco pabalik. You should rest, mahal. Hayaan mo na sa mga staff ang iba. Ayokong napapagod ka. Okay lang, sagot ni Isabel. Isiniksik ang ulo sa dibdib ni Marco. Basta para sa'yo. Mula sa kinatatayuan ni Lina, kitang-kita niya ang mapanlinlang na pag-arte. Napakagaling, napakakinis. Kung hindi niya nakita ang tunay na kulay nito kaninang umaga, baka siya man ay naniwala. Gabi na nang utusan siya ni Mana ng Celia na linisin at ayusin ang silid ni Isabel bago ito matulog. Ito na ang pagkakataon niya. Habang nagpapalit ng bedsheet at nag-aayos ng mga gamit, maingat niyang sinuri ang paligid. Walang anumang kahina-hinala. Malinis ang silid, masyadong malinis, tila may itinatago. Nang kukunin na niya ang basura mula sa basurahan sa ilalim ng vanity table, napansin niyang may isang lukot na papel sa pinakailalim. Kinuha niya ito. Mukha itong resibo lang na itinapon. Ngunit dahil sa kuryosidad, dahan-dahan niya itong binuklat. Hindi iyon resibo, isa yung sulat. Mula sa isang credit collection agency. Ang mga salitang nakasulat sa malalaki at pulang letra ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Final demand for payment. Ang pangalan sa sulat ay kay Isabel Reyes at ang halaga ng utang, napakalaki. Tinitigan ni Lina ang papel. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Napalitan na yon ng isang malamig na katiyakan. Ngayon, naiintindihan na niya ang pagmamadali, ang pangangailangan sa pera, ang desperasyon.
Ito ang unang piraso ng ebidensya. Ang unang lamat sa perpektong imahe ni Isabel. Maingat niyang itinupi ang papel at isinilid sa bulsa ng kanyang duster. Ang unang araw niya sa sarili niyang impyerno ay tapos na. At kahit pagod at puno ng galit ang kanyang puso, alam niyang sulit ang lahat. Dahil ngayon, mayroon na siyang hawak na arma. Para kay Marco Velez, perpekto ang mundo. Sa umaga, gigising siya sa tabi ng pinakamagandang babae na nakilala niya. Si Isabel, na kahit bagong gising ay tila isang anghel. Sa buong araw, pamamahalaan niya ang isang matagumpay na kumpanya. Isang responsibilidad na buong pagmamalaki niyang ginagampanan. At sa gabi, uuwi siya sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Sasalubungin ng matamis na ngiti ng kanyang mapapangasawa. Oo, perpekto ang lahat. O iyon ang pilit niyang sinasabi sa sarili. Mahal, anong plano mo para sa weekend? Tanong ni Marco isang umaga, habang sabay silang nag-aalmusal sa veranda. Ang sikat ng araw ay banayad at ang simoy ng hangin ay presko. Isa na namang perpektong umaga. Nag-book ako ng spa retreat kasama sina Chloe at Amanda. Sagot ni Isabel habang marahang humihigop ng kanyang tsa. You know, para mag-relax bago ang engagement party, kailangan kong maging fresh. Good idea, sabi ni Marco, ngumiti. You deserve it. Masyado ka nang nag-aasikaso sa lahat. Ginagawa ko to dahil mahal kita, sagot ni Isabel. Iniabot ang kamay para hawakan ang pisngi ni Marco. Gusto kong maging perpekto ang lahat para sa atin. Ngunit kinahaponan, habang papunta sa isang meeting, napansin ni Marco na halos wala ng laman ang tangke ng gasolina ng kanyang sasakyan. Ang kotseng madalas niyang gamitin ay nasa kasa para sa maintenance, kaya't hiniram niya ang kotse ni Isabel. Pagbukas niya ng glove compartment para kumuha ng pambayad sa toll, may nahulog na isang maliit at lukot na papel. Isang resibo. Pinulot niya ito. Resibo yon mula sa isang gasolinahan. At habang naghihintay siya sa pila sa toll gate, binasa niya ang mga detalye. Ang petsa ay noong nakaraang weekend at ang lokasyon ng gasolinahan. Kumunot ang noo ni Marco. Kalatagan, Batangas, malayo iyon. Anong gagawin ni Isabel sa Batangas noong weekend kung kailan sinabi niyang nasa isang mamahaling spa lang siya sa Makati kasama ang mga kaibigan niya? Pinilit niyang iwaksi ang isipin. Baka pinahiram niya ang kotse sa driver niya o baka naman may pinuntahan lang siyang sandali na hindi niya nabanggit. Maraming posibleng dahilan. Hindi ito dapat palakihin. Itinago niya ang resibo sa kanyang bulsa at sinikap na kalimutan niyon. Ngunit ang maliit na lamat sa salamin ng kanyang perpektong mundo ay nagsimula ng lumitaw. Pag-uwi niya ng gabing iyon, sinalubong siya ni Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti nito ay may bahid ng pag-aalala. Mahal, buti nakauwi ka na, sabi nito. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yon? Tanong ni Marco. Bahagyang kinabahan, nag-atubili si Isabel. Ayoko sanang maging issue pero tungkol ito sa bagong kasambahay, si Lina. Anong tungkol sa kanya? I don't know. She's weird, sabi ni Isabel, yumakap sa braso ni Marco. Lagi siyang nakatingin. Minsan nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin na para bang may ginawa akong masama. At parang ang clumsy niya. I feel uncomfortable. Hindi ako sanay na may ganyang presensya sa bahay. Natahimik si Marco. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na kailangan nila ng dagdag na tulong dahil sa papalapit na party. Siya rin ang nag-aproba sa pagkuha ng bagong staff. Baka naninibago lang, mahal. Matanda na rin kasi. Sagot ni Marco. Iyon na nga eh. Giit ni Isabel. Baka hindi na niya kaya ang trabaho dito. Marco, pwede ba nating hanapan na lang siya ng ibang trabaho?
O kaya'y palitan na lang natin? Gusto ko lang maging komportable sa sarili nating bahay. May kung anong tumutol sa kalooban ni Marco. Ang paalisin ng isang matandang babae dahil lang weird. Ito ay tila hindi tama. Let's give her a chance, okay? Isang linggo pa. Kung ganoon pa rin, ako na ang kakausap sa kanya, sabi ni Marco sa malumanay na paraan. Nakita niya ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Isabel, ngunit mabilis itong napalitan ng isang pilit na ngiti. Sige, kung yan ang gusto mo, mahal. Kinabukasan, habang naglalakad si Marco sa pasilyo ng ikalawang palapag, nakita niya si Lina. Tahimik itong nagpupunas ng alikabok sa isang malaking picture frame na nakasabit sa dingding. Larawan yon nilang dalawa ng kanyang ina, kuha noong nagtapos siya sa kolehiyo. Huminto siya at pinagmasdan ang matanda. Ang paraan ng pagpunas nito sa salamin ay hindi basta-basta. May kasama itong pag-iingat na parabang isang napakahalagang bagay ang hawak nito. Saglit itong tumigil at tinitigan ang larawan. Sa isang iglap, nakita ni Marco ang isang emosyon sa mga mata nito. Isang emosyon na hindi niya maintindihan. Lungkot? Pangungulila? Nang mapansin ni Lina na nakatingin siya, bahagya itong nagulat at mabilis na yumuko. Ipinagpatuloy ang trabaho. Nagpatuloy si Marco sa paglakad, ngunit hindi maalis sa isip niya ang eksenang iyon. Mayroon siyang naramdamang kakaiba. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Tila matagal na niyang kilala ang mga matang yon. Imposible! Bulong niya sa sarili, iiling-iling. Guni-guni lang siguro yon. Nang gabing yon, paakyat na sana siya sa kanyang silid nang may marinig siyang mga boses mula sa ibaba. Hindi ito malakas, halos bulungan lang, ngunit sapat na para mapahinto siya sa kalagitnaan ng hagdan. Sumilip siya. Sa may paanan ng hagdanan, sa isang bahagyang madilim na pasilyo, nakatayo sina Isabel at Lina. At ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit malinaw na malinaw ang kanilang mga kilos. Si Isabel, na laging mahinhin at malambing sa harap niya, ay nakatayo ng tuwid. Ang isang kamay ay nakapamiwang. Ang kanyang mukha, na hindi nakaharap sa direksyon ni Marco, ay puno ng galit na hindi man lang nito sinusubukang itago. Ang kanyang mga labi ay kumikibot sa bilis, tila nagbibitiw ng mabibigat na salita. At si Lina, inaasahan ni Marco na makikita niya itong nakayuko, takot, at humihingi ng tawad. Ngunit hindi. Ang matandang kasambahay ay nakatayo lang doon, hindi natitinag. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Isabel. Walang bahid ng takot. Mayroon itong hamon. Mayroon itong dignidad na hindi nababagay sa isang ordinaryong katulong. Isang malamig na kaba ang gumapang sa puso ni Marco. Ang babaeng pakakasalan niya. At ang matandang kasambahay ng kanyang ina. May labanang nagaganap sa loob ng kanyang pamamahay na hindi niya alam. At sa sandaling iyon, ang maliit na lamat sa salamin ay biglang lumaki. Nagpapakita ng isang refleksyon ng kanyang perpektong mundo na hindi niya na makilala. Hawak ni Lina ang kapirasong papel na nakuha niya mula sa basurahan ni Isabel. Ang sulat ng paniningil, ito ang kanyang unang konkretong ebidensya. Ang unang sinag ng liwanag sa madilim na pasilyo ng kanyang mga hinala. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Para sa isang taong tulad ni Marco na nabubulag sa pag-ibig, ang isang pirasong papel ay madaling maipaliwanag. Isang lumang utang, isang pagkakamali ng bangko, isang bagay na naayos na. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maikakaila. Isang bagay na maririnig mismo ni Marco. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa almusal, isinagawa ni Lina ang kanyang plano. Mayroon siyang isang maliit na voice recorder, kasing laki lang ng kanyang hinlalaki.
na matagal na niyang itinatago para sa mga business meeting. Maingat niyang idinikit ito sa ilalim ng maliit na mesa sa sitting area malapit sa garden. Iyon ang paboritong lugar ni Isabel para tumanggap ng mga personal na tawag sa pag-aakalang walang sino man ang makakarinig. Buong araw, nagkunwari siyang abala sa paglilinis sa mga kalapit na lugar, naghihintay. Bawat segundong lumilipas ay tila isang oras. Ang bawat pagdaan ni Isabel sa lugar na yon ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Ngunit buong araw, walang nangyari. Tila naging maingat ang dalaga. Nang gumabi, at sigurado siyang natutulog na ang lahat, dahan-dahan siyang bumalik sa sitting area. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan sa labas. Kinapa niya ang ilalim ng mesa, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pananabik at kaba. Ngunit wala siyang nakapa. Kinapa niya ulit. Mas madiin, mas malawak. Wala. Ang voice recorder ay nawawala. Napahinto siya at isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito maaaring nahulog. Masyadong madikit ang ginamit niyang tape. Hindi rin ito maaaring nakuha ng ibang kasambahay habang naglilinis dahil siya lang ang naka-assign sa lugar na yon. May isang posibilidad lang na natitira. May nakakaalam. May isang taong kumuha nito. Kinabukasan, habang naghahain siya ng almusal, naramdaman ni Lina ang mga mata ni Isabel sa kanya. May isang mapanuksong ngiti sa mga labi nito. Isang nangiting tila may ipinahihiwatig na tagumpay. "Marco, mahal, naisip ko lang," biglang sabi ni Isabel habang umiinom ng kanyang orange juice. "Narinig ko kasing may plano si Tita Ilara na baguhin ang beneficiary ng Del Carmen Grant. What a noble idea, di ba? Ipagpatuloy ang legacy ng lola mo." Nabitawan ni Lina ang kutsarang hawak niya. Tumama ito sa sahig na marmol. Lumikha ng isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan. Ang Del Carmen Grant. Paano? Iyon ay isang pribadong usapin ng pamilya. Nakakausapin pa lang niya sa kanyang abogado kahapon. Sa kanyang pribadong linya ng telepono. Sa loob ng kanyang lockproof na opisina. Walang sino man, kahit si Marco, ang nakakaalam patungkol doon. "Pasensya na po," sabi ni Lina. Mabilis na pinulot ang kutsara, habang ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Maingat ka sa susunod, Lina," saway ni Isabel. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanunuyaya. Hindi na narinig ni Ilara ang sagot ni Marco. Ang kanyang isip ay lumilipad. Ang pagkawala ng recorder, ang impormasyon tungkol sa Del Carmen Grant. Hindi na ito nagkataon lang. May espiya si Isabel. May taksil sa loob ng pamamahay ng mga Velez. Ang kanyang misyon ay biglang naging doble ang bigat. Hindi na lang niya kailangang ilantad si Isabel. Kailangan din niyang hanapin ang ahas na nagpapasok dito. Sinimulan niyang obserbahan ang lahat. Ang bawat kilos, bawat tingin, bawat bulong. Si Manang Celia? Imposible. 30 taon na itong tapat sa kanya. Ang mga mas batang kasambahay? Masyadong bago at limitado ang access. Ang driver? Ang hardinero? Hanggang sa ang kanyang tingin ay napako kay Mateo, ang pinuno ng kanilang security. Si Mateo na halos kasabay niyang tumanda sa mansyon. Si Mateo na itinuring na niyang bahagi ng pamilya. Si Mateo na may access sa lahat, sa mga CCTV camera, sa mga schedule, sa bawat sulok ng bahay. Hindi. Ayaw niyang paniwalaan. Ngunit sa larong ito, hindi niya pwedeng isantabi ang kahit sinong suspect. Isang gabi, nakita niyang lumabas si Mateo patungo sa hardin sa likod. Karaniwan itong ginagawa ni Mateo para mag-rounds, ngunit may kakaiba sa kilos nito. Tila ito palihim. Dahan-dahan, sinundan siya ni Lina, nagtatago sa mga anino ng malalaking halaman. Sa pinakasulok ng hardin, malapit sa pader, may isang taong naghihintay. Hindi ito si Isabel. Isa itong lalaking hindi pamilyar kay Lina, nakasuot ng simpleng damit at may takip sa mukha.
Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita ni Lina ang pag-abot ni Mateo ng isang maliit na bagay, ang kanyang voice recorder. Pagkatapos, iniabot ng estranghero ang isang makapal na brown na envelope kay Mateo. Tinanggap ito ni Mateo ng walang alinlangan at mabilis na sinilid sa loob ng kanyang jacket. Sa sandaling iyon, ang hinala ni Elara ay naging isang malamig at matigas na katotohanan sa kanyang puso. Ang sakit ay tila isang punyal na itinarakan sa kanyang likod. Si Mateo, ang taong pinagkatiwalaan niya ng seguridad ng kanyang pamilya sa loob ng 20 taon. Nang makaalis na ang estranghero, tumalikod na si Mateo pabalik sa mansyon. Masyado siyang abala sa pagbilang ng pera sa loob ng sobre, kaya't hindi niya namalayan ang aninong nakasunod sa kanya. Ngunit nang malapit na siya sa service door, bigla siyang huminto. Tila may naramdaman siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, na sanay sa dilim, ay direktang tumama sa lugar kung saan nagtatago si Lina. Napatigil sa paghinga si Lina. Huli na para tumakbo. Naglakad si Mateo palapit sa kanya. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Huminto siya sa mismong harapan ni Lina, na nakatayo pa rin sa likod ng isang malaking paso. Hindi sumigaw si Mateo, hindi siya nagbanta. Sa halip, yumuko siya ng bahagya na para bang may ibubulong lang. Ang kanyang boses ay mahina, kalmado, ngunit puno ng panganib. Sa edad ninyo, dapat mag-ingat kayo sa mga bagay na hindi ninyo dapat nakikita. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Lina na nanginginig sa dilim. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang natuklasan. Ang kalaban ay hindi lang ang babaeng sinusubukan niyang paalisin. Ang kalaban ay ang taong pinagkakatiwalaan ng kanilang buhay. At ngayon, alam na nito na may alam siya. Ang laro ay biglang naging mas mapanganib. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang hawak ang kanyang cellphone. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang awa. Bawat salita ay tila isang patak ng yelo sa kanyang tainga. "Isang linggo, Isabel. Iyan na lang ang natitira sa'yo," sabi ng boses. "Pagkatapos niyan, alam mo na ang mangyayari. Ang kahihiyan ng pamilya mo, lalabas lahat yan sa dyaryo." "Sandali," pakiusap ni Isabel. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na lang. "Kailangan ko lang ng kaunting panahon pa. Malapit na, ipinapangako ko. Tapos na kami sa mga pangako mo." Click. Ibinaba na ng kausap ang telepono. Nabitawan ni Isabel ang cellphone. Tumama ito sa malambot na carpet ng kanyang silid. Ngunit ang tunog ay parang isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Napasandal siya sa pader. Humihingal na para bang tinakbo niya ang 1 milya. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. 1 linggo. 7 araw. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang isang imahe na pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng maraming taon. Nakatayo siya sa labas ng opisina ng kanyang ama. 10 taong gulang pa lang siya noon. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, nakita niya ang kanyang ama. Isang lalaking dati puno ng kumpiyansa at lakas na nakayuko sa kanyang mesa. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang malalapad nitong balikat ay nanginginig. Umiiyak ito. Isang tunog na tahimik ngunit puno ng sakit at kabiguan. Ang amoy ng alak ay lumalabas mula sa silid. Sa sahig, nakakalat ang mga papel na may nakasulat na "Past Due" at "Notice of Foreclosure." Iyon ang araw na natutunan niya ang kahulugan ng salitang bangkarote. Iyon ang araw na nawala ang kanilang mansyon, ang kanilang mga sasakyan, at ang respeto ng mga taong dati tumitingala sa kanila. Iyon ang araw na ipinangako niya sa kanyang sarili. Hinding-hindi na niya mararanasan muli ang kahihiyang yon.
Hinding-hindi. Napapikit ng mariin si Isabel. Pilit na iwinawak siyang alaala. Ngunit ang pakiramdam ng desperasyon ay nanatili. Mas matindi pa kaysa dati. Ang pagpapakasal kay Marco ay hindi lang isang simpleng pagahon. Ito ang kanyang salvation. Ang Velez fortune ang tanging paraan para bayaran ang mga utang na iniwan ng kanyang ama at iligtas ang kanilang pangalan. Ngunit may isang balakid, isang luma at matandang balakid. Si Lina. Simula nang dumating ang babaeng iyon, lahat ay nagsimulang maging komplikado. Ang paraan ng pagtitig nito, ang mga kilos nitong tila laging nagmamasid. Alam ni Isabel na hindi ito isang ordinaryong kasambahay. At pagkatapos kumpirmahin ni Mateo na naglagay ito ng voice recorder, naintindihan na niya ang lahat. Ang matandang yon ay isang banta. At ang mga banta ay kailangang alisin. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Hindi na siya ang batang babae na walang magawang nakatayo sa labas ng pinto. Siya na ngayon ang may hawak ng baraha at oras na para gamitin ang kanyang alas. Kinagabihan, palihim siyang nakipagkita kay Mateo sa pinakaliblib na bahagi ng library. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na table lamp na lumilikha ng mahahabang anino sa kanilang mga mukha. Nakuha mo ba ang sinabi ko? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin. Tumango si Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Oo, ma'am, pero delikado ito. Mas delikado kung malalaman ng mga Velez ang tungkol sa malaki mong pagkakautang sa kasino. Ganti ni Isabel, ang bawat salita ay tila isang patalim. O kung malalaman nila na ang pinagkakatiwalaan nilang hepe ng seguridad ay nagbebenta ng impormasyon sa akin kapalit ng ilang sobre ng pera. Namutla si Mateo. Ma'am Isabel, huwag kang mag-alala, Mateo. Sabi ni Isabel, ang kanyang tono ay biglang lumambot, naging mapang-akit. Kapag naging asawa na ako ni Marco, hindi lang maliit na halaga ang mapupunta sa'yo. Ikaw pa rin ang magiging hepe ng seguridad ko. At sisiguraduhin kong hindi ka na mamumroblema sa pera habang buhay. Isipin mo yon. Loyalty for loyalty. Iyon ang kailangan ni Mateo. Isang halo ng takot at isang pangako ng magandang kinabukasan. Nakita ni Isabel ang pagbabago sa mga mata nito mula sa pag-aalinlangan tungo sa pagsang-ayon. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Mateo. Ang boses ay halos pabulong. Ngumiti si Isabel, isang nangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. Simple lang. Kailangan nating bigyan si Marco ng isang dahilan para paalisin si Lina, isang dahilan na hindi niya matatanggihan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hinanap ni Isabel si Marco. Natagpuan niya ito sa balcony, nagpapahangin. Lumapit siya rito mula sa likod at niyakap ito ng mahigpit. Mahal, sabi niya, ang kanyang boses ay sinadya niyang gawing malungkot at mahina. Okay ka lang? Iniistorbo ba kita? Tanong niya. Isinandal ang kanyang ulo sa likod nito. Hindi, syempre hindi. Sagot ni Marco, humarap para yakapin siya. May problema ba? Tumingin si Isabel sa mga mata ni Marco. Pinuno niya ng peking luha ang sariling mga mata. Pagod lang siguro ako at stressed sa lahat ng nangyayari sa party. Sa lahat. Hinaplos ni Marco ang kanyang pisngi. Sabi ko naman sa'yo magpahinga ka. Paano ako makakapagpahinga? Sabi ni Isabel. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Kung pakiramdam ko, may mga matang laging nakatingin sa akin sa loob mismo ng bahay na ito. Pakiramdam ko, hindi ako welcome dito, Marco. Pakiramdam ko, hinuhusgahan ako ng katulong na yon. Nakita niya ang pagkakasala sa mukha ni Marco. Gumagana ang kanyang plano. I'm sorry, mahal. I'm so sorry. Sabi ni Marco.
Niyakap siya ng mas mahigpit. Pangako, aayusin ko to. Ngumiti si Isabel sa dibdib ni Marco, isang nangiting puno ng tagumpay. Nang gabing iyon, mag-isa na lang siya sa kanyang silid. Tumayo siya sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik ay kalmado at kontrolado na. Ang desperasyon kanina ay napalitan ng isang malamig at matigas na resolusyon. Binuksan niya ang kanyang jewelry box. Mula roon, kinuha niya ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa kanya ni Marco. Isang kwintas na diamante, kumikinang na parang mga bituin sa ilalim ng ilaw ng kanyang silid. Itinaas niya ito. Pinagmasdan ang pagkinang nito. Ito ang simbolo ng lahat ng pinaghirapan niya. Ang premyo, ang kanyang kinabukasan, at ito rin ang magiging sandata niya. Isinuot niya ang kwintas at tiningnan ang kanyang refleksyon. Perpekto. Hinawakan niya ang diamante sa gitna. Ang kanyang mga daliri ay malamig. Tinitigan niya ang sariling mga mata sa salamin at sa isang boses na mahina, ngunit puno ng lason, sinabi niya sa kanyang sarili, ang huling hatol. Oras na para magpaalam, Kalina. May digmaan sa loob ni Marco Velez. Isang digmaang walang nakakakita, walang nakakarinig. Ito'y labanan sa pagitan ng dalawang magkasalungat na puwersa. Ang bulong ng kanyang pag-ibig para kay Isabel at ang sigaw ng mga pagdududang pilit niyang isinasantabi. Bawat araw, pinipili niyang pakinggan ang bulong. Ang matamis na bulong na nagsasabing si Isabel ang kanyang mundo, ang kanyang hinaharap. Pinipili niyang baliwalain ang resibo mula sa Batangas. Ang kakaibang galit na nakita niya sa mukha nito sa pasilyo, ang pakiramdam na may mali. Dahil ang pagdudahan, si Isabel ay katumbas ng pagdududa sa sarili niyang puso. At pagkatapos ng ginawa ni Cassandra, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magiging isang lalaking puno ng hinala. Ngunit ang sigaw, kahit anong pilit niyang takpan, ay lalong lumalakas. Nasa kalagitnaan siya ng isang mahalagang business call sa kanyang opisina sa bahay nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel, ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Marco? Nanginginig ang boses nito. Marco, nawawala. Agad na ibinaba ni Marco ang telepono. Ang ano? Anong nawawala? Yung kwintas, sabi ni Isabel habang sapo-sapo ang kanyang leeg na ngayon ay wala ng palamuti. Yung kwintas na diamante na bigay mo sa akin, hindi ko mahanap. Ang puso ni Marco ay biglang kumabog ng mabilis. Hindi dahil sa halaga ng alahas, kundi dahil sa sakit na nakikita niya sa mukha ni Isabel. Iyon ang paborito nitong alahas, ang simbolo ng kanyang pangako. Teka, kumalma ka. Mahal. Baka naman na-misplace mo lang. Saan mo ba huling hinubad? Tanong niya habang ginagabayan ito paupo. Hindi. Sigurado ako. Giit ni Isabel. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Isinuot ko kaninang umaga. Tapos hinubad ko saglit at ipinatong sa ibabaw ng dresser ko bago ako maligo. Pagbalik ko, wala na. Ang sinseridad sa kanyang boses ay tumusok sa puso ni Marco. Ang anumang pagdududa ay pansamantalang nawala, napalitan ng galit. May nagnakaw sa loob ng kanilang pamamahay. May nagnakaw sa babaeng mahal niya. Ilang minuto lang, ang buong mansyon ay nagkakagulo na. Si Manang Celia ay nagtatanong sa lahat ng kasambahay. Si Marco ay pabalik-balik sa paglakad. At si Isabel, nakaupo sa sofa, umiiyak ng tahimik. Dumating si Mateo, ang hepe ng seguridad. Ang kanyang presensya ay kalmado at propesyonal, na nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Marco. Sir Marco? Ma'am Isabel, kumalma po tayo, sabi ni Mateo.
Ma'am, sino-sino po ang mga pumasok o lumapit sa silid ninyo kaninang umaga? Nag-isip si Isabel humihikbi. Wala, maliban sa si Lina. Oo, si Lina. Nakita ko siyang nagpupunas ng alikabok sa pasilyo, malapit mismo sa pinto ko, bago ako maligo. Ang pangalan ni Lina ay tila isang malakas na kulog sa pandinig ni Marco. Biglang bumalik ang sigaw ng pagdududa. Imposible. Isang matandang babae? Hinalughog na po namin ang buong silid, sir, pati ang mga common areas. Wala po talaga. Ulat ni Mateo, pagkalipas ng halos 1 oras, ang kanyang mukha ay seryoso. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Isabel, at dahan-dahang nagsalita. Sir, standard procedure po sa ganitong sitwasyon, lalo na't malaki ang halaga ng nawawala, ay i-check ang quarters ng mga staff. Napatigil si Marco. Kailangan ba talaga yan, Mateo? Nakakahiya. Bago pa makasagot si Mateo, tumayo si Isabel. Ang kanyang mukha ay puno ng hinanakit. Nakakahiya. Marco, ako ang biktima dito. Ninakawan ako sa loob mismo ng bahay mo. At mas iniisip mo pa ang kahihiyan ng kung sino man ang gumawa nito? Ang mga salita ni Isabel ay parang sampal. Tama siya. Ano ba ang iniisip niya? Bakit niya pinoprotektahan ng isang hindi kilalang katulong kaysa sa kanyang mapapangasawa? I'm sorry, mahal. Sige, Mateo, gawin mo ang kailangan mong gawin. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mabigat. Uunahin na po natin ang mga bago para maklear agad sila sa investigasyon. Dagdag ni Mateo, ang kanyang tingin ay tila sinasadyang dumaan kay Lina, na tahimik na nakatayo sa isang sulok kasama ang ibang mga katulong. Sinundan ni Marcos si Mateo at 2 pang gwardiya patungo sa staff quarters. Nakasunod sa kanila si Isabel. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa sarili na para bang nilalamig. Ang silid ni Lina ay maliit at simple, malinis. May isang maliit na altar sa ibabaw ng tokador kung saan nakalagay ang isang rosaryo. Walang kahit anong pahiwatig ng kasakiman o pagnanasa sa yaman. Naramdaman ni Marco ang isang kirot sa kanyang dibdib. Mali ito. Ang buong sitwasyong ito ay mali. Nakatayo lang siya sa may pintuan, hindi magawang pumasok, habang ang mga gwardiya ay sinimulang halongkatin ang kakaunting gamit ng matanda. Binuksan nila ang maliit na aparador. Tiningnan ang ilalim ng papag. Walang nakita. Nakahinga ng maluwag si Marco. Sabi na nga ba? Isang pagkakamali lang ang lahat. Ngunit huminto si Mateo. Ang kanyang atensyon ay nasa iisang unan na nakalatag sa kama. Dahan-dahan niya itong kinuha. Kinapa. May kakaiba sa kanyang ekspresyon, isang bahagyang pagkunot ng noo. Tumingin siya kay Marco, isang tingin na puno ng kahulugan. Sa harap nilang lahat, dahan-dahang binuksan ni Mateo ang punda ng unan. Isinuksok niya ang kanyang kamay sa loob. At nang ilabas niya ito, ang liwanag mula sa bumbilya ay sumasalamin sa isang bagay na kumikinang. Isang bagay na pamilyar kay Marco. Ang mga diamante. Itinaas ni Mateo ang kwintas. Hinayaan itong lumawit mula sa kanyang mga daliri. Umiindayog ng marahan sa mabigat na katahimikan ng silid. Ang bawat kislap nito ay tila isang maliit na kidlat na gumuguhit sa nanlalabong paningin ni Marco. Nahanap ko na po, Sir Marco. Nasa loob ng unan ni Lina. Ang boses ni Mateo ay kalmado at formal. Ngunit para kay Marco, ito ay isang hatol. Isang malakas na gong na naghuhudyat ng katapusan ng digmaan sa kanyang isipan. Ang sigaw ng duda ay biglang naging isang nakabibinging katahimikan at ang bulong ng pag-ibig na ngayon ay nasa anyo ng isang humihikbing si Isabel sa kanyang tabi, ang tanging natira. Oh my God! Bulong ni Isabel na pahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkukunwaring gulat.
Hindi, hindi ako makapaniwala. Bumaling ang lahat ng tingin kay Lina. Nakatayo lang ito roon, sa gitna ng lahat, sa gitna ng akusasyon. Hindi ito umiiyak, hindi ito sumisigaw. Ang kanyang likod ay tuwid pa rin, at ang kanyang mukha, bagamat namumutla, ay walang mababakas na pagkakasala. Ang tanging naroon ay isang malalim, hindi maarok na kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang tao lamang. Kay Marco, ang mga mata ng matandang iyon. Ang mga matang iyon na sa simula pa lang ay nagbibigay na sa kanya ng isang pamilyar na pakiramdam. Ngayon, ang mga mata na iyon ay puno ng sakit, ng kabiguan, at sa isang iglap, ang mga mata na iyon ay hindi na mata ng isang estranghero, para bang mga mata iyon ng sarili niyang ina. Ipinilig ni Marco ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang kabaliwang iyon. Ang ebidensya ay nasa harapan na niya, kumikinang at hindi maikakaila. Ang pag-ibig niya ay nilapastangan, ang tiwala niya ay sinira. Ang lahat ng pagdududa niya kay Isabel, ang resibo, ang galit sa pasilyo, ay biglang naging walang kwenta. Mga maling akala lang pala. Mga multo ng nakaraan na pilit niyang isinisisi sa inosenteng babae. At habang abala siya sa pagdududa, ang tunay na magnanakaw pala ay nasa ilalim na ng kanyang bubong. Isang alon ng matinding pagkakasala at galit ang bumalot sa kanya. Galit sa magnanakaw at galit sa sarili dahil sa pag-aalinlangan niya kay Isabel. "Lina," sabi niya, at ang kanyang boses ay malamig at dayuhan kahit sa sarili niyang pandinig. "Bakit?" Hindi sumagot si Lina. Patuloy lang itong nakatitig sa kanya na para bang may hinihintay, na para bang umaasa itong makikita niya ang isang bagay sa kabila ng lahat ng ito. Ngunit ang nakikita lang ni Marco ay ang mukha ng pagtataksil, ang mukha ng isang taong sinira ang kapayapaan sa kanyang tahanan. "Umalis ka," utos niya, ang bawat salita ay mabigat. "Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon din." Ang bawat kasambahay ay napayuko, hindi makatingin. Si Manang Celia ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala. Si Isabel ay lumapit at humawak sa braso ni Marco na para bang humuhugot ng lakas. Ngunit si Lina ay hindi gumalaw. "Umalis ka na!" sigaw ni Marco, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno na ng sakit at galit. Hindi niya na kayang tingnan ang matandang babae. Doon lang dahan-dahang tumango si Lina. Isang mabagal, halos hindi mahahalata na pagtango. Walang salita, walang pagtanggi, walang pakiusap. Kinuha lang nito ang isang maliit at lumang bayong mula sa gilid ng kanyang kama. Isinilid ang iilang piraso ng damit at naglakad palabas ng silid. Dinaanan niya ang mga gwardiya, ang mga kapwa niya kasambahay at si Mateo, na nakatayo na parang isang estatwa. Huminto ito sa harap ni Marco. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ito sa mata. At sa maikling sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa, lahat ng pamilyar na pakiramdam ay bumalik na parang isang malakas na alon. Ngunit huli na ang lahat. Tumalikod na si Lina at naglakad palayo. Sinundan siya ng tingin ni Marco habang tinatahak nito ang mahabang pasilyo, palayo sa kanya, palayo sa kanilang lahat, hanggang sa maging isa na lang itong maliit na anino bago tuluyang maglaho sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay mas mabigat kaysa sa sigawan. Ang bawat paghinga ay maririnig. Ang bawat tibok ng puso ni Elera, bilang si Lina, ay parang malakas na pagpukpok ng martilyo sa kanyang dibdib. Ngunit sa labas, wala siyang ipinakitang emosyon. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa kanya, isang kalasaglaban sa sakit na nagsisimulang gumapang sa kanyang kalooban. Ang kumikinang na kwintas sa kamay ni Mateo.
Ang mapanuyang nangiti sa mga labi ni Isabel, ang mga takot na tingin ng ibang kasambahay, lahat ng yon ay malabo. Tila mga imahe sa isang masamang panaginip. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ng kanyang anak, ang mukha ni Marco. Nakita niya ang pagkalito rito, ang sakit, ang unti-unting panlalamig ng mga mata nito habang tinitingnan siya. Ang tiwala nito sa kanya, kahit bilang isang hamak na katulong, ay naglalaho na parang usok. "Lina," nagsalita si Marco, at ang boses nito ay basag. "Bakit?" Hindi niya sinagot ang tanong. Anong sasabihin niya? Na lahat ng ito ay isang palabas? Na ang babaeng katabi nito ay isang ahas? At ang pinagkakatiwalaan nitong hepe ng seguridad ay isang taksil? Sino ang maniniwala sa isang matandang kasambahay na may hawak na ebidensya laban sa kanya? Sa halip, tinitigan niya lang ito ng diretso sa mata. Sa isang huling desperadong pagtatangka na iparating ang katotohanan na ng walang salita. "Anak, ako ito. Maniwala ka sa akin." Ngunit ang nakita lang ni Marco ay ang katahimikan ng isang taong nahuli sa akto. "Wala po akong kinuha, Sir Marco," sabi ni Lina sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado, walang panginginig, kahit na ang kanyang puso ay dinudurog. "Sinungaling!" Biglang sigaw ni Isabel, humigpit ang kapit sa braso ni Marco. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. "Nakita niyo na! Iyan ang ebidensya! Marco, please! Hindi na ako ligtas dito. Paano kung may gawin siyang mas masama sa akin? Sinabi ko na sa'yo, may kakaiba sa kanya mula pa sa simula." Ang bawat salita ni Isabel ay isang patak ng lason na lalong nagpapagulo sa isip ni Marco. Nakita ni Lina kung paano bumaling ang tingin ni Marco mula sa kanya patungo sa umiiyak na si Isabel. Nakita niya ang pagtatalo sa loob nito, ang huling hibla ng duda laban sa bigat ng katotohanan na nasa harapan niya. Ang kanyang anak ay nasa isang bitag at siya, ang kanyang ina, ay walang magawa para iligtas ito. Tumingin muli si Marco sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Halos bumulong na lang ito. "Lina, umamin ka na lang." Naramdaman ni Ellara ang pagtulo ng isang mainit na likido sa kanyang pisngi. Isang butil ng luha, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Hindi ngayon, hindi sa harap nila. "Ako o siya, Marco?" Ang boses ni Isabel ay mahina, ngunit matigas na parang bakal. Isang ultimatum. Napapikit si Marco. Para kay Ellara, ang saglit na pagpikit na yon ay tumagal ng habambuhay. Alam na niya ang magiging desisyon nito bago pa man nito buksan ang kanyang mga bibig. Isang ina. Kilala niya ang puso ng kanyang anak. At ang puso nito ngayon ay pag-aari ng babaeng nanlilin lang dito. Nang muling magmulat ng mata si Marco, wala na ang pag-aalinlangan. Napalitan na iyon ng isang malamig na desisyon. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nakatago na sa likod ng isang pader ng galit. "Umalis ka," utos niya. Ang bawat salita ay mabigat at may pinalidad. "Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon din." Napayuko ang lahat. Tanging si Isabel lang ang nakatingin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Hindi na nagsalita si Lina. Wala nang dapat pang sabihin. Ang hatol ay naibigay na. "Umalis ka na," sigaw ni Marco. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno na ng sakit. Hindi na niya kayang tingnan ang matandang babae. Dahan-dahang tumango si Lina. Tumalikod siya at pumasok sa kanyang maliit na silid. Walang pagmamadali. Walang gulat. Kinuha niya ang kanyang lumang bayong. Isa-isa niyang inilagay sa loob ang iilang piraso ng damit. Ang rosaryo sa ibabaw ng kanyang tokador. At ang kapirasong papel, ang sulat ng paniningil,
na maingat pa rin niyang itinago. Paglabas niya, ang lahat ay nakatayo pa rin doon na para bang mga estatwang nagyelo sa oras. Walang sino man ang gumagalaw. Walang sino man ang makatingin sa kanya ng diretso. Naglakad siya sa gitna nila. Dinaanan niya si Mateo na ang mukha ay blanko. Dinaanan niya si Isabel na ngayon ay nakayakap kay Marco, naglalaro sa papel ng biktima, at huminto siya sa harap ni Marco. Sa huling pagkakataon, itinaas niya ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ng isang ina, ay tumago sa kaluluwa ng kanyang anak. Puno ng sakit. Oo, ngunit puno rin ng isang pangakong hindi masambit. Hindi pa ito tapos. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang palayo sa silid na yon, bawat yapak sa mahabang pasilyo ng sarili niyang pamamahay ay isang kirot. Naririnig niya ang mga bulungan sa kanyang likuran. Nararamdaman niya ang mga tingin na nakatutok sa kanya. Ngunit nagpatuloy lang siya. Nang marating niya ang grand staircase, hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagbaba, isang matandang babae na may dalang maliit na bayong, pinalalayas mula sa sarili niyang kaharian. Nakarating siya sa malaking pinto sa harap. Ang dalawang gwardiya, na hindi alam ang buong pangyayari, ay binuksan ito para sa kanya nang may pagtataka. Humakbang siya palabas, patungo sa kadiliman ng gabi. Ang malamig na hangin ay sumalubong sa kanya, tila isang malupit na paalala ng kanyang kabiguan. Bago siya tuluyang lumayo, huminto siya sa gitna ng malawak na driveway. Lumingon siya, at doon, sa itaas, sa balcony ng master's bedroom, nakita niya ang isang anino. Nakatayo. Nakatingin sa kanya, si Marco. Kahit sa dilim, kahit sa layo, naramdaman niya ang sakit na bumabalot dito. Ang kanyang anak ay nasa kadiliman din, isang bilanggo sa sarili nitong mga desisyon. Isang malakas at malamig na tunog ang bumasag sa katahimikan. Klang! Ang malaking bakal na tarangkahan ay isinara sa kanyang likuran. Ang tunog ay pinal, brutal at nakabibingi. Ang tunog ng isang pintong isinara, hindi lang sa isang bahay, kundi sa puso ng kanyang sariling anak. Ang Velez Mansion ay naliligo sa liwanag. Ang mga chandelier na gawa sa kristal ay kumikinang na parang libo-libong bituin. Ang tunog ng mahinang pagtugtog ng isang string quartet ay humahalo sa halakhakan ng mga bisita at sa tunog ng mga kopita ng champagne na naguumpugan. Ang lahat ay perpekto, ang lahat ay marangya, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Para kay Marco, ang bawat ngiti na ibinibigay niya ay isang maskara. Ang bawat pakikipagkamay ay walang pakiramdam. Ang bawat pagbati ng congratulations ay isang ingay na dumadaan lang sa kanyang tainga. Hindi ka ba masaya, mahal? Bulong ni Isabel sa kanyang tabi. Napakaganda nito ngayong gabi. Nakasuot ito ng isang puting gown na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan at ang kanyang leeg ay pinalamutian ng ibang kwintas. Isang regalong ipinadala ng ina ni Marco bilang engagement gift na may kasamang isang maikling sulat na nagsasabing hindi ito makakadalo dahil sa isang biglaang business trip sa Europa. Isang kasinungalingan din iyon. Alam ni Marco na umiiwas lang ang kanyang ina. At sa isang sulok ng kanyang puso, hindi niya ito masisisi. Masaya ako, sagot ni Marco. Pinipilit ang isang ngiti. Hinalikan niya ang noo ni Isabel. Paano naman ako hindi magiging masaya? This night is for you. For us. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salita, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang lumibot sa paligid. Hinahanap niya ang isang mukha na alam niyang wala roon. Ang mukha ng isang matandang babae na may malulungkot na mata. Si Lina. 2 linggo na ang nakalipas mula nang paalisin niya ito. 2 linggo na siyang sinusundan ng huling tingin nito. Isang tingin na puno ng sakit, ng kabiguan, ng isang bagay na hindi niya maintindihan.
Tama ang ginawa mo, sabi niya sa sarili, sa ika-100 ulit. Ang ebidensya ay malinaw. Pinagtanggol mo lang si Isabel. Ngunit kung tama ang ginawa niya, bakit parang may nakabarang bato sa kanyang dibdib na hindi maalis-alis? Bakit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata sa gabi, ang mukha ni Lina ang nakikita niya, hindi ang mukha ni Isabel? Oras na para sa toast. Masayang anunsyo ng MC. Inabutan si Marco ng isang mikropono. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanila ni Isabel. Sa gitna ng grand ballroom, ang lahat ng mga mata ay naghihintay. Itinaas niya ang kanyang kopita. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig ng kusa. Mga salitang sanay na siyang sabihin sa mga business function. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Gusto kong magpasalamat sa pinakamagandang babae na nakilala ko. Ang kanyang tingin ay napadako sa mga bisita, mga ngiti, mga masayang mukha. Ngunit ang nakikita niya ay ang nakayukong mukha ng ibang mga kasambahay noong gabing iyon, puno ng takot at awa. Na nagpabago sa buhay ko at nagbigay dito ng bagong kahulugan para sa aking mapapangasawa, si Isabel. Nagpalakpakan ang lahat. Ngumiti si Isabel at humalik sa kanyang pisngi. Ngumiti rin siya pabalik. Isang perpektong litrato, isang perpektong sandali. Ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Habang nagpapatuloy ang party, nakaramdam siya ng pangangailangang makahinga. Humingi siya ng paumanhin kay Isabel at naglakad patungo sa isang hindi gaanong mataong bahagi ng hardin. Sa di kalayuan, nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa isang poste, alerto at propesyonal, gaya ng dati. Si Mateo ang bayani noong gabing iyon. Si Mateo ang nakahanap ng kwintas at naglantad sa magnanakaw. Dapat ay magpasalamat siya rito. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakaramdam si Marco ng isang kakaibang lamig mula sa taong matagal na nilang pinagkakatiwalaan. Ang mga mata ni Mateo ay hindi mga mata ng isang tapat na gwardiya na nagbabantay sa pamilya. Ang mga ito ay mata ng isang taong may itinatago, malamig, walang emosyon. Ipinilig ni Marco ang kanyang ulo. Ano ba itong iniisip mo? Paranoid ka na naman. Okay ba ang lahat, Sir Marco? Tanong ni Mateo. Lumapit ng bahagya. Oo, Mateo. Okay lang. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay mas formal kaysa sa dati. Just getting some fresh air. Tumango lang si Mateo at bumalik sa kanyang pwesto. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi nawala kay Marco. Lalong tumindi. Bumalik siya sa loob, sa init, sa ingay, sa pagpapanggap. Niyakap niya si Isabel. Isinayaw niya ito. Ngumiti siya sa mga kamera. Ginawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya. Ngunit pakiramdam niya ay malulunod na siya. At bigla, nang walang anumang babala. Click. Namatay ang lahat ng ilaw. Ang musika ay biglang tumigil. Ang masayang bulungan ay napalitan ng mga sigaw ng gulat at pagkalito. Ang buong Velez Mansion ay binalot ng ganap na kadiliman. Anong nangyayari? Narinig ni Marco na tanong ni Isabel sa tabi niya. Ang boses ay puno ng takot. Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag kang mag-alala. Baka power trip lang. Ngunit alam niyang hindi. Ang mansyon ay may sariling generator na automatikong gumagana kapag may brownout. May ibang nangyayari. Ilang segundo ng kaguluhan at pagkatakot ang lumipas. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga screen ng cellphone na sinimulang ilabas ng mga bisita. At pagkatapos, isang liwanag ang biglang sumindi. Hindi ang mga chandelier, hindi ang mga ilaw sa dingding, isang spotlight, isang bilog at maliwanag na liwanag na nakatutok sa iisang lugar lamang, ang tuktok ng engrandeng hagdanan. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay napako sa hagdanang iyon, naghihintay.
At mula sa anino sa itaas, isang figura ang lumitaw, isang babae. Nakasuot ng isang madilim na asul na evening gown na kumikinang sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at awtoridad. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang pamilyar na kwintas na perlas. Hindi ito si Lina, ang matandang kasambahay. Ito si Doña Elara Velez, ang matriarch ng kanilang pamilya. Ang kanyang ina, hawak niya ang isang wireless microphone. Itinaas niya ito sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses, kalmado ngunit matatag, ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan sa pamamagitan ng sound system na biglang gumana muli. Pasensya na sa abala. Ngunit meron lang akong ilang bagay na nais linawin bago magpatuloy ang gabing ito. Nagyelo ang mundo ni Isabel. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang masayang musika, ang bulungan ng mga bisita, ang mainit na kamay ni Marco na nakahawak sa kanya, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nakatayo sa tuktok ng hagdanan, naliligo sa liwanag ng spotlight na parang isang diyosa ng paghihiganti, si Doña Elara. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ito ay ang mukha. Sa ilalim ng perpektong ayos at mamahaling alahas, iyon ang mukha na nagbibigay sa kanya ng bangungot sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Iyon ang mukha ni Lina. Anong ibig sabihin nito? Narinig niyang bulong ni Marco, ngunit ang boses nito ay tila nagmumula sa napakalayo. Nagsimulang umugong ang bulungan sa buong ballroom. Pagkalito, pagkamangha. Siya ba yon? Bakit ganyan ang ayos niya? Akala ko ba nasa Europe siya? Teka, pamilyar ang mukha niya. Dahan-dahang bumaba ng hagdanan si Elara. Bawat hakbang ay may bigat, may layunin. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya kay Isabel. Isang tingin na malamig at matalim, na tila tumatagos sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Naramdaman ni Isabel ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Tita Elara, nakakagulat naman po ang pagdating ninyo. Sabi niya, pilit na pinapatatag ang kanyang boses, pilit na ngumingiti. Akala ninyo ay wala ako para masaksihan ang gabing ito? Putol ni Elara. Huminto sa pinakahuling baitang ng hagdan. Hindi ko ito palalampasin, lalo na't napakarami nating kailangang pag-usapan. Sa isang senyas mula kay Elara, isang malaking projector screen na kanina'y nakatago sa likod ng entablado ang bumaba. Ang lahat ng ilaw sa ballroom ay nanatiling patay, maliban sa spotlight na nakatutok kay Elara at sa liwanag mula sa screen. Bago ang lahat, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nais kong ipakilala sa inyo ang isang tao. Isang taong naging biktima ng isang malupit na kasinungalingan sa loob mismo ng aking pamamahay. Biglang nagbago ang imahe sa screen. Lumitaw ang isang larawan. Isang larawan ni Lina, ang kupasing daster, ang pagod na mukha, ang malungkot na mga mata. Nagsimulang magbulungan muli ang mga tao, mas malakas ngayon. Sino yan? Parang isa sa mga katulong? Anong nangyayari? Marahil ay kilala ninyo siya bilang si Lina, isang kasambahay na inakusahan ng pagnanakaw. Patuloy ni Elara. Ngunit ang totoo, ang pagnanakaw na naganap ay higit pa sa isang kwintas. Naramdaman ni Isabel ang paghihigpit ng hawak ni Marco sa kanyang kamay. Maano ba to? Itigil mo na to. Nakakahiya. Ngunit hindi pinansin ni Elara ang kanyang anak. Ang ninakaw ay tiwala. Ang ninakaw ay katotohanan. At ang nagnakaw ay nasa harapan nating lahat. Ang tingin ni Elara ay muling bumalik kay Isabel.
Sa pagkakataong ito, may halong awa sa mga mata nito. Isabel Reyes, isang pangalan na kasing ganda ng kanyang mukha. Ngunit ano nga ba ang nagtatago sa likod ng perpektong ngiting iyan? Biglang umalingaw-ngaw sa mga speaker ang isang boses. Isang boses na puno ng galit at desperasyon. Ano? Hindi pwede. Sinabi kong kailangan ko pa ng oras. Ang boses niya. Ang boses ni Isabel mula sa tawag sa telepono na natanggap niya ilang linggo na ang nakalipas. Ang recording na akala niya ay nakuha na ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap si Mateo. Nakita niya ito malapit sa isang exit, ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatayo ito sa pagitan ng dalawang lalaking nakasuit na hindi niya kilala. Si Mateo ay hindi na niya kakampi. Isa na itong bilanggo. Ilang linggo na lang at magiging akin na ang lahat ng kwang ito. Ang recording ay nagpatuloy. Ang mga bisita ay tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla. Isang malaking halaga ng utang, hindi ba, Isabel? Sabi ni Elara, habang sa screen ay lumitaw ang kopya ng Final Demand for Payment Letter, ang kapirasong papel na itinapon niya sa basurahan. Isang desperadong pangangailangan na nagtulak sa'yo na linlangin ang aking anak. Hindi totoo yan, sigaw ni Isabel. Bumitaw sa pagkakahawak ni Marco. Ang kanyang puso ay kumakaripas na parang isang ibong gustong kumawala sa kanyang dibdib. Gawa-gawa lang niyan lahat. Paninira. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Marco, mahal. Huwag kang maniwala sa kanya. Alam mong mahal kita. Ngunit ang mukha ni Marco ay isang blangkong maskara. Ang pagkalito ay napalitan ng isang dahan-dahang pagsibol ng katotohanan. Ang mga piraso ng palaisipan, ang resibo, ang mga kasinungalingan, ang biglaang pagbabago ng ugali, ay nagsisimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. At para masigurong magtatagumpay ang iyong plano, patuloy ni Elara na para bang walang narinig, kumuha ka ng isang kasabwat. Ang imahe sa screen ay nagbago. Isa na itong video, isang malabong kuha mula sa isang security camera sa hardin. Ang petsa at oras ay nakatatak sa ilalim. Nakita ng lahat si Mateo na inaabot ang isang maliit na bagay sa isang hindi kilalang lalaki, kapalit ng isang makapal na sobre. At pagkatapos, isang bagong video ang lumabas. Si Mateo, nakaupo sa isang silid. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Inutusan po ako ni Ma'am Isabel, sabi ng boses ni Mateo mula sa video. Ako po ang kumuha ng voice recorder at ako rin po ang naglagay ng kwintas sa ilalim ng unan ni Doña Elara. Isang malakas na gasp ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Doña Elara. Ang lahat ng mata ay bumaling mula sa screen patungo kay Elara at pabalik sa larawan ni Lina. Ang dalawang imahe ay nagsanib sa isipan ng lahat. Ang amo at ang alipin ay iisa. Ang mundo ni Isabel ay gumuho. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila bumukas at nilamon siya ng buo. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw. Ang mga tingin ng paghanga ay naging mga tingin ng pagkutya at pandidiri. Tumingin siya kay Marco, ang huling pag-asa niya. Ngunit ang pag-ibig sa mga mata nito ay wala na. Napalitan na iyon ng isang bagay na mas masakit pa sa galit. Isang malalim na pagkasuklam at kawalan ng pag-asa. Ang lalaking minsan ay tumingin sa kanya na para bang siya ang araw at mga bituin ay nakatingin na ngayon sa kanya na para bang isa siyang halimaw. Nawala na ang lahat ng kanyang kontrol. Ang pagpapanggap, ang dignidad. Kasalanan niyo to. Sigaw niya, itinuturo si Elara. Ang kanyang boses ay nagiging isang sigaw ng isang hayop na nasukol. Masyado kayong mapanghusga. Masyado kayong perpekto.
Hindi niyo alam kung ano ang pakiramdam ng maging desperado. Sinugod niya si Elara, ang kanyang mga kuko ay handang manakit, handang manira. Ngunit bago pa siya makalapit, may mga bisig na pumigil sa kanya. Ang mga security guard, nawala na siya ng katinuan. Nagpumigla siya, sumisigaw, nagwawala. Ngunit wala na. Tapos na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumailan lang, mas malakas kaysa sa kanyang mga sigaw. Ang boses ni Marco, na ngayon ay nasa entablado na, kinuha ang mikropono mula sa kanyang ina. Tumingin siya ng diretso sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang buhay. At sinabi niya ang mga salitang tatatak sa kaluluwa ni Isabel habang buhay. Isang hatol na mas masakit kaysa sa anumang parusa. Tapos na ang lahat. Ang hangin sa bulubunduking lugar ng Rizal ay sariwa at malinis. Malayo sa usok at ingay ng Makati. Dito, ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mahinang tawanan ng mga bata. Nakatayo si Marco Velez sa harap ng isang bagong tayong gusali. Simple lang ito. Gawa sa kawayan at kahoy, ngunit matatag. Sa arko sa pasukan, may nakaukit na mga salita. The Lina Foundation Learning and Livelihood Center. Isang taon na ang nakalipas mula sa gabing iyon, ang gabing gumuho ang kanyang perpektong mundo para lamang magbigay daan sa isang masakit, ngunit kinakailangang katotohanan. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng party ay malabo sa kanyang alaala. Isang sunod-sunod na kahihiyan, mga headlines sa dyaryo, at isang mabigat na katahimikan sa loob ng Velez Mansion. Inayos ng kanyang ina ang lahat. Ang pamilya, Reyes ay tuluyang bumagsak sa utang at kahihiyan. Si Mateo ay nahaharap sa kasong kriminal at si Isabel ay naglaho na parang bula. Ngunit ang pinakamabigat na pasanin para kay Marco ay ang pakikipag-ayos sa sarili niyang ina. Sa unang pagkakataon, umupo sila, hindi bilang CEO at matriarch, kundi bilang mag-ina. Doon, sa harap ni Elara, inamin ni Marco ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagiging bulag, ang kanyang pagkabigong makinig sa sarili niyang puso na nooy nagdududa na. At higit sa lahat, humingi siya ng tawad sa sakit na idinulot niya rito nang itaboy niya ito, ang sarili niyang ina, mula sa kanilang tahanan. Walang panunumbat na narinig si Marco. Tanging isang mahigpit na yakap at mga luhang matagal nang pinipigilan. Mula sa abo ng mga kasinungalingan, isang bagong layunin ang isinilang. Itinatag ni Marco ang The Lina Foundation, isang organisasyong nakatuon sa pagtulong sa mga mahihirap, lalo na sa mga kababaihang tulad ng mga kasambahay na minsan niyang hinusgahan. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri. Ang kanyang paraan para bigyang karangalan ang pangalang Lina. Isang paalala hindi ng isang katulong, kundi ng sakripisyo ng isang ina. Sir Marco, handa na po ang mga bata. Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ngumiti siya sa isang social worker. Salamat, Loida. Ngayon ang formal na pagbubukas ng kanilang unang community center. Habang naglalakad siya patungo sa maliit na entablado, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa unahan. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Sa tabi nito, ang mga dating kasambahay, kasama si Manang Celia, na ngayon ay mga aktibong miyembro na ng foundation. Tumayo si Marco sa harap ng mikropono. Tinitingnan ang mga mukha ng mga taong naroon. Mga batang sabik matuto, mga nanay na umaasang magkaroon ng bagong kabuhayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, puno ng isang kapayapaan na ngayon lang niya natagpuan. Ang lugar na ito ay itinayo hindi lamang sa semento at kahoy, kundi sa isang mahalagang aral na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang damit, yaman,
o posisyon. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng kanyang puso. Sa kabilang dako ng bansa, sa isang maliit at malinis na home for the aged sa probinsya ng Laguna, isang babae ang matiyagang nagpapakain ng lugaw sa isang matandang ulyanin na. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mga kuko ay walang kulay. Ang kanyang suot ay isang simpleng uniform ng isang caregiver. Dahan-dahan lang po, Lola Remedios, sabi niya sa malambing na boses. Isang nangiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Salamat, iha. Ngumiti rin pabalik ang babae. Isang nangiting hindi na kasing perpekto ng dati. Wala na itong kinangnang kamera o paghanga ng lipunan. Ngunit ito'y totoo. Pagkatapos mawala ang lahat, ang pera, ang pangalan, ang pag-ibig, natagpuan ni Isabel Reyes ang kanyang sarili sa paglilingkod sa iba. Sa bawat pag-aalaga niya sa mga matatanda, unti-unti niyang nahuhugasan ang dumi ng kanyang nakaraan. Hindi pa siya ganap na malinis, ngunit natagpuan na niya ang kapayapaan. Bumalik sa Rizal, pagkatapos ng seremonya, abala si Marco sa pagtulong sa pamimigay ng mga school supplies sa mga bata nang may isang aksidenteng nangyari. Isang bata ang nadulas at nasugatan ng tuhod. Mabilis na nagkagulo ang mga tao. Tumawag ng nurse. May volunteer nurse ba dito? Mula sa karamihan, isang babae ang mabilis na lumapit. Simple lang ang kanyang anyo, nakasuot ng puting t-shirt at maong. Ang kanyang buhok ay nakapusod. Lumuhod siya sa tabi ng umiiyak na bata. Shhh! Tahan na. Titingnan lang ni ate, ha? Sabi niya sa isang boses na mahinahon at puno ng kalinga. Maingat niyang nilinis ang sugat at nilagyan ng benda. Sa loob ng ilang minuto, ang bata ay tumahan na at tumatakbo na ulit. Nakatayo lang si Marco sa di kalayuan. Pinapanood ang lahat. May kung anong humila sa kanya palapit. Salamat sa tulong mo, miss. Tumingala ang babae. Ang kanyang mukha ay hindi pamilyar, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Isang tunay na kabaitan, hindi isang pagpapanggap. Maya po. Maya Cruz, isa po ako sa mga volunteer nurse ngayon, sabi niya, ngumiti. Marco Velez, sagot niya. Inilahad ang kanyang kamay. Nang magdikit ang kanilang mga palad, may isang simpleng kuryenteng dumaloy. Walang paputok. Walang mabagal na paggalaw ng mundo. Tanging isang tahimik na pagkilala. Isang pakiramdam ng pagiging komportable. Alam mo, sabi ni Marco, hindi binibitawan ang kamay nito. Masarap pala ang kape dito sa bundok. Baka gusto mong magkape muna. Bilang pasasalamat ko, tumawa si Maya, isang tawang simple at totoo. Sige ba? Pero pagkatapos nating maubos ipamigay ang lahat ng yan, itinuro niya ang mga kahon ng mga gamit. Tumango si Marco. Habang magkatabi silang nag-aabot ng mga notebook at lapis sa mga bata, paminsan-minsan ay nagkakatinginan sila, nag-uusap, nagtatawanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang ngiti ni Marco Velez ay umabot sa kanyang mga mata. Hindi na siya naghahanap ng perpekto, hindi na siya naghahanap ng isang fairy tale, dahil sa wakas, naintindihan na niya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa karangyaan ng isang mansyon o sa kinang ng mga diamante. Ito'y matatagpuan sa simpleng kabaitan ng isang puso. Sa isang sulok nakamasid si Doña Elara. Isang maliit, payapang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unos ay tuluyan ng humupa. Ang puso ng kanyang anak ay nagsisimula ng humilom. At sa wakas, pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nasa tamang lugar. At dito nagtatapos ang kwento ng mga pusong sinubok ng kasinungalingan, pinatatag ng katotohanan, at pinaghilom ng tunay na pagmamahal. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata
ng ating kwento. Ang pagsulat nito ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Bawat luha ni Doña Elara bilang si Lina, bawat pagdududa ni Marco, at bawat desperasyon ni Isabel ay tila naramdaman ko rin. Sana, sa pagtatapos ng lahat, may isang aral na manatili sa ating mga puso, na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kinang ng alahas o sa karangyaan ng pamumuhay, kundi sa busilak na kalooban at sa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, sana'y lagi nating tandaan na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may pag-asang naghihintay sa pagsikat ng bagong umaga. Ang inyong mga komento, reaksyon, at saloobin ay napakahalaga sa akin. Hinihikayat ko kayong iwan ang inyong mga mensahe sa comment section sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin, ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Maraming salamat po at naway manatili sa inyo ang pag-ibig at pag-asa. Nagmamahal, Kwentong Damdamin TV.